Ano ba kung ano ginawa ng COMELEC? Nagdesisyon ng COMELEC and Bank na ang talagang nanalong congressman ay si Benny Abante. Naku po! Disgrasya. Talaga naman. So, tapos, Dininay po ang motion for reconsideration ni Uy. unbank na yan. Ang Unbank. bank, labing-dalawang pahina ang desisyon. Naku po! At dito ay inuutusan ng COMELEC ang Manila City Board of Canvasser Oh. para mag-reconvene at iproklama si Abante Abay talaga naman, oo. bilang duly elected representative ng City 6 District. At Hindi pwede inuutusan niya nga na Hindi pwede ito. iproklama Hindi pwede ito. at hindi pa Grabe. nakakapirma lahat. Grabe naman yung ginawa na yan. oo. Aha. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong napakatindi pong balita. Imantakin nyo po mga kabayan. Ito pong si Abante mga kabayan ay talagang naiproklama na bilang congressman dyan sa Maynila. Mantakin mo talaga pong ipinilit po ni George Garcia na manalo itong si Benny Abante. Napakalupit po ito mga bayan Mantakin mo, talo ka sa eleksyon. Sinabi na rin ng Korte Suprema na hindi pwedeng umupo si Abante. Pero ipinilit pa rin po ng COMELEC. Bakit po kaya mga bayan? Bakit po kaya? Napakatigas ng muka nito ni George Garcia. Na talaga pong ipilit na iproklama si Benny Abante. Mantakin mo, may desisyon na ang Korte patungkol nga dyan sa mga second placer. Ipipilit mo pa rin. Napakatindi mo talaga. Hindi ko alam kung saan po humuhugot ng kapal ng mukha. Ito pong si Mr. George Garcia para po iproklama yung natalo po sa eleksyon. Sana po mga kabayan, di ba? Noon pa lang sa application para tumakbo. Di ba? Sana sinitan na po nila. Sana hindi na po nila pinatakbo. Para sana yung kalaban ni Benny Abante na iba, yun po yung nanalo. Mautak po Alam na po kasi nila yun Alam na po ni Benny Abante na matatalo siya diyan sa Maynila. Kaya hinayaan po nila tumakbo yan, mga kabayan, para masagawa po nila yung plano nila na pag nanalo, yung kalaban, ipapadisqualify po niya. Napakatindi po. Napagplanuhan po yata, mga kabayan Napakatindi nyo COMELEC. Di ba? Sana doon pa lang sa application, hindi nyo na pinayagan tumakbo. Para sana yung ibang kalaban ni Abante, yung po ang iboto. At wag, alam nyo naman na yun, dyan sa Maynila, maraming ayaw kay Abante. Mas marami po ang may ayaw kay Abante kaysa sa may gusto, kaya nga natalo yan Tapos ipoproklama nyo, anong kapal ng mukha meron ngayon Mr. George Garcia? Napakalupit mo. Daig mo pa yung daig mo pa yung machine na ginamit Harap-harapan mong dinadaya yung taong bayan. Mantakin mo, talo. Pinanalo mo. O ito mga kabayan, yung balita patungkol dyan panoorin po natin. At sabay-sabay po tayong mainis. Lunes na son. Saya Lunes dyan. Ako talaga namang masaya ang ating mga kababayan na lagi naghihintay ng katapusan. Ayun na nga. Babayaran kita sa katapusan. Ang problema, nag-uulan, di maglalabas ang ating mga kababayan, Ganun ba? Oo. Talaga naman. Talaga. Maganda rito, Jen, dahil June 30 ngayon, at ang oras alas 4:30 pasado na. Nagpalit na po, mga kababayan, Nagpalit ng kasuotan? ng hindi lang kasuotan. Ano yan? Saplot? Nagpalit na po ang mga opisyal ng gobyerno sa Yun ating lang. bansa. Maliban sa... Meron bang movement ngayon? May mga bagong posisyon? Pinatalsik na dyan Ayun, talaga naman. Oo, kasi ang ibang alam ko, kasi nga June 30 ng tanghali kayo may mga bago na talaga. Oo. Oo. Kaya ang mga mayor ngayon ay nagpuntahan na sa kanyang mga city hall, Oo. sa munisipyo, yung mga bagong nahalal na ang pinalitan nila ay incumbent. Oo. Yung mga natalong incumbent, pinalitan na po. At yung nanalong incumbent, parang wala rin nangyari kasi siya pa rin. Yun, oo. Mukhang sa Maynila
Yan ang pinag-uusapan ngayon. Ha? Oo nga, viral agad ka, ano, no? Kasi si Viral agad. Isko, Mayor, Oho. mahilig mag-live eh. No? Yun na nga. Nilalive niya kahit saan siya pumunta. Active sa social media, no? Eh, ang pinag-uusapan ngayon sa Maynila, yung tambak ng basura. Halos ilang araw daw na hindi ata nahakot Nako po. yung mga basura. Mukhang ganun lagi ang nangyayari. Oho. Tuwing nagpapalit ng mayor sa Maynila. Dapat ang sagot na sabi nga ni Yorme doon, ginantihan po ako. Ngayon kasi ang kayang binabanggit, nako, wala na niyang pinabayaan kayo ng gobyerno, etc. etc. Pero sa totoo lang po, gumanti lang ata yung dating mayor. Aha. Ginawa niyo rin sa kanila yun. Noong siya pumalit? Oo. Di ba tumambak din ang basura kasi yung Lionel, yung dati niya kontraktor, iniwanan din ang basura kaya ilang araw din tumambak ang basura sa Maynila nung si Mayor Hani pa ata ang mayor. Noong 2022. Parang gano'n kung di ako nagkakamali. Ngayon, Palitan, oo. nung pag-alis nitong si Mayor Hani Lacuna, yung ginawa sa kanya, ginawa niya ngayon, masakit pala. Masakit pala sa kalooban. Ngayon, parang ilang araw daw. Hindi ko alam kung anong kumpanya. Yung nag-iwan din ng tonel-toneladang basura. At babalik daw sa susunod, ito namang kumpanya ata ng Lionel. Pero kung ako, dapat pa imbestigahan muna yan. Sinagot na ba nila kung ano yung nangyari at ano ginawa nila sa dating mayor? Di ba? Parang, ayaw ko kung dinimanda. Parang, di ko alam kung may reklamo. Kasi noon, nung nagpalitan, iniwan din nila yung basura sa kalsada eh. Oh. Kasi May pananagutan pa sila noon eh. Hindi sila nagpaliwanag. Di ko alam kung basta ano yan eh. Mag-December na natapos din daw ang kontrata ng Lionel eh. Parang natuloy pa yung term. Tapos pagdating ng Disyembre ata, nung natapos ang kanyang termino, bago matapos, ilang araw pa bago matapos ang Disyembre, nag-iwan din ng laksa-laksang tunay-tuniladang basura yan. Oo nga. Ngayon, babalik si Isko, mukhang babalik sila. Pero hindi, ibig ko sabihin, mali yung ginawa ni Mayor Hani na iniwanan gano'n. Mali yun. Pero ginawa rin sa kanya siguro dati. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Tama naman, di ba? Di ba? Anyway, mamaya, balikan natin yung issue na yan. Ano pa ba sinasabi mo? May mga bagong saan? Yung mga bagong mayor nga. Mayor! Nakita ko lang ha? Mayor, congressman, gobernador, may mga bago ngayon. Congratulations. Ha? Ang isa sa hinahanap ko dyan ay yung, di ba, yung kay Congressman Abante at kay Joel Chuaoy. Mukhang bakante ata. Hindi pa ata na-appoint yung Joel Chuaoy. Hindi ata aaktong representante. Ngayon? Oo. Ngayon ba? Di ba parang kasi disqualified siya eh. Hindi pa ata nasasagot kung siya ba ay magkakaroon ng special elections o uupo yung Joel Chuaoy. Kasi hindi pa naman final. Oo, kasi kung ang pagbabatayan desisyon ng COMELEC, disqualified siya ab inisyo, di ba? Kaya ang Pero hindi pa final yun. Hindi pa po. Hindi pa, pero hindi rin siya mauupo eh. Ganun ba? Oo po. Pagtanong tayo sa yung mga taga Maynila. Kasi ang alam ko, yun ang magiging sitwasyon. Wala mo nang magiging kinatawan ang 6th district na Maynila, Nelson. Ayun. Maliban ng desisyonan, magkakaroon ng special election, o kaya naman, pero hindi magiging caretaker yan eh, kasi 3 taon eh. Yes. Hindi, kasi ang caretaker ata, kung mga 1 taon na lang natitira, magastos yung eleksyon, di ba? Kung 1 taon na lang termo, tapos mag-election pa, hindi na caretaker na lang ata yun. Kaya ito, bagong termino, so inaabangan kung ano magiging resulta doon sa petisyon. Tsak, alam ko may petisyon yung Joel Chuaoy. Motion for reconsideration. Motion for consideration doon sa Anbank. At pagkatapos, kung matatalo pa sa Anbank, tutuloy ng Korte Suprema yan. Pero may latest ngayon, Nelson eh. Ano ba? May latest ngayon. Ito, ang isang mainit-init na balita. Bagong-bago yan. Bagong-bago Wala ito. pa sa mga pahayagan, ha? Wala pa. Na hawak natin ngayon. Yes, wala pa itong hawak natin mga balita. Kasi parang 14 o 15 minutes ago, Ba? meron na tayong bagong BOC Commissioner. Bureau of Customs? Yes! Breaking news yan dyan. Breaking news. Isa yan sa mga bagong-bago. Oo. Ito na pong dating OCD, Executive Director, Ariel
Nepomuceno Aba. ang uupo bilang bagong BOC Commissioner. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong pala yan. ha? Yes! Oo. At itong si Commissioner Rubio ay walang balita kung saan mapupunta. Naku po. Wala pa rin pong balita kung sino ang papalit naman sa OCD. Malaking pagbabago yan. Malaki yan. Kasi alam mo naman ng BOC, inaasahan niya sa kung ang pag-uusapan ay kita ng bayan. Di ba? Yun ang issue ngayon. At alam mo ba, Nelson? Balita ko, isa yung Rubio na tanggal. Isa yan sa pinitik nung Dragon Lady ng Malacanang. May natanggal? Ito nga. Ay, Isa si yan sa Rubio? mga isa yan sa mga pinitik-pitik. Ito ba yung binabanggit mo na matatanggal? Isa yan. Nasa pinipitik-pitik ni Dragon Lady yan. Nagkatotoo, sabi ko sa iyo Sino talaga? Matindi talagang... Kaya pinipilit ko, alam ko sino yung Dragon Lady ng Malacanang na wala nang ginawa kundi magsumbong sa Pangulo. Ayun Yan yung Dragon Lady? Ay, yan. Yan yung panunumpa ng nanumpa na Pangulo. yung bagong BOC Commissioner. Yan na ba yun? Yes. Si Nepomuceno? Ariel Nepo. Di ba yan yung magagaling magboses ng iba-ibang Hindi, yan? Ibang Nepomuceno yon. Sino ba yun? Yung Willie Nepomuceno Willie, ito, ata yun. Ariel. Ariel yan. Akala ko pa. Dati na yan sa BOC. Dati na to. yan, Deputy Commissioner. Ewan, ngayon. Nalipat lang ng NDRRMC. Nailagay bilang OCD Executive Director, NDRRMC. At ngayon po naman tingnan natin kung ano magiging performance niya. Kung tatagal ng 3 taon. Pero yung Rubio ay aalis na kahit paano hindi naman siya malungkot. Bakit? Masaya naman siya. Bakit naman masaya? Ilang taon ka ba naman sa BOC? Alam nga malungkot ka. Yun lang baka isa. Malungkot kasi inalis ka di ba? Hindi baka naman nakapag-serve ka na. Congratulations. Nakapag-serve o nakapag-ipon? Nakapag-serve ka na, nakapag-ipon ka na rin sa mga buhay-buhay na ito. Tama. Ay, ipasa mo naman sa iba. Sa bagay. So ito ng bagong customs natin. Yan. Alamin natin kung ito ba makapag-deliver kasi yung Rubio ay puro over sa target. Sabi yung target nila na mataas ang target niya. Yung target na collection nila, Hindi naabot. hindi, sabihin mataas, sumusobra siya. Naabot? Yes, sobra-sobra ang kanyang Kaya tataka nga marami bakit natanggal Sabi mo, dahil kay Dragon Lady. Ayun nga, kasi paano yung sumbong, siguro sabi, sige, tama na kayo sumbong, palta na nga natin yan. Yun siguro. Anyway, malaki po inaasahan, dyan sa BOC, na sana ay makapagpasok ng malaking salapi sa Cabanatuan sapagkat malaki-laki ang isusubiting budget para sa 2026, Nelson. Parang magdaragdag tayo ng ilang trilyon piso. Ayan. Anyway, ayan po ang mga latest. Sa Santa Rosa, Laguna, laglag na yung mga artista doon, Nelson, pati Wala yung na. pamilya. Ganun ba? Oo. So ngayon ay babaan na sila sa pwesto. Babaan na. Sa Laguna naman yata ay simula na ng unang araw nung kaibigan mo, ni Madam Sol Aragones. Yun. Siya na ang gobernador ngayon ng Laguna. Oo nga, tama. Kung sila ay day 1 sa araw na ito, Nelson, ang Senado naman at ang Kamara de Representante, bagamat day 1 nila, ay recess pa. Tama. Hindi pa po sila pupunta ng Kamara de Representante para gampanan ng kanilang mga pananagutan. Hindi po. Sila po ay magsisimula pa sa July 28 ng umaga. Tama. Sa SONA. Ang SONA kasi hapon, pero mag-opening muna ng session sa umaga sa Senado at saka umaga rin sa Kamara de Representante. At doon po ay ipoformalize nila sino ba ang magiging Senate President, sino po ang Speaker of the House, at sino-sino ang bubuo ng tinatawag nating mga komite dyan sa Senado at saka sa Kamara. Sino ang hahawak ng makakapangyarihang komite ng Kamara de Representante? Ayun. Sino ang magiging chairman ng APRO? Makapangyarihang APRO. Mga buhok na mahaba. Ayan, kasama. Eto pala, Jen. Oo. Inaanap ko ha? Eto pala ang desisyon ng COMELEC.
Doon sa ano, yung Joel Chumaoy. Uy, at 6th District. Abante. Oo, sige, Di sige. ba, June 30 ngayon? Oo, interesado tayo dyan. Tanghali, di ba? Oo. Kung inabot ng tanghali, tapos hindi pa naging final ang desisyon, may pwede sabihin ni Uy na, hindi, nag-assume na ako na office eh. Simula na ng ano ko, di ba? Oo. Alam mo ginawa ng... Kasi naproklama nga naman siya. Oo, tsaka na nag-June 30, Oo, alas oo. 12. Oo. Ano ba kung ano ginawa ng Comelec? May ginawa pa ba ang Comelec? 11:59. Kayo ng tanghali? 11:59? Oh, ano ginawa? Bago mag 11:59. Oh. Bago po mag 11:59, nagdesisyon ng Comelec and Bank na ang talagang nanalong congressman ay si Benny Abante. Naku po. Disgrasya. Talaga naman. So, tapos? Dininay po ang motion for reconsideration ni Uy. Unbank na yan. Unbank. Talaga 12 pahina ang desisyon. Naku po. At dito ay inuutusan ng COMELEC ang Manila City Board of Canvasser para mag-reconvene at iproklama si Abante Abay talaga naman, oo. bilang duly elected representative ng City 6th District. So ano, nabaliwala na yung proklamasyon nilang una na si Uy ang nanalo? Hindi, pinawalang bisa nga, di ba? At Hindi pwede inuutusan niya nga na Hindi pwede ito. iproklama Hindi pwede ito. at yung relo. Teka muna. 59 mismo? Mag-11:59 na. 11:59. I-adjust mo, ibalik mo. Hindi pa Grabe. nakakapirma yung lahat. Grabe naman yung ginawa na yan. Aha. No? So 11:59. Pero ang tanong, uupo ba si Benny Abante? Dahil sa ginawang yan ng Unbank. Pagka pinroklama siya nung board of, pinapag-reconvene yung board of canvasser dyan eh. Oho. Oh. Hindi, kung may petition pa. Kung ang COMELEC ang pag-usapan, final and executory yun. Yes. Ay kung mag-a-apply sa Supreme Court at saka Parang maghahabol ka na lang, di ba? sasampa sa HRET yan. Yun ang problema yun ang pagka magiging HRET. yun ang magiging problema ni Uy. Pero ako, palagay ko pwedeng questionin ito sa Supreme Court kasi nga may naunang desisyon, di ba? Pwede na yan. May pending ka na. Kasi may parang grave abuse of discretion yan. Ha? Bakit yung minamadali yung June 30? Hindi, kung maliban ako, magpalabas ng TRO ng Supreme Court na huwag siyang Iproklama. huwag siyang tama. si Abante. Dapat ganun ang gawin ni Uy. Urgent motion. Hahabulin niya ito. Kasi pagka ito na iproklama na, mas malalaki problema niya dito. Tawagan niyo si Oy. Ganun pala. Ibang klase na 11:59. Ay, inutusan pa yung board of... Hindi naman 11:59. Sabi, bago. Bago mag-11:59. Bago mag-12. Kasi pagka inabot nga ng June 30, alas 12, wala na, mahirapan Nako, siya. mahirapan. So, mate-technical. So totally ngayon, malinaw na Nelson, hindi makakaupo si Congressman Joel Chumaoy. Kasi, lalo na dyan, pagka nag-convene yung Board of Canvasser. Para formal nang iproklama si Benny Abante. Kasi lilitaw dyan, dalawa yung proklamasyon eh. Nako. Di ba? Disgrasya talaga tayo. At sasabihin ng COMELEC yan, hindi magiging second placer si Abante. Kasi pinroklama rin siya, di ba? Parang gano'n na mangyayari. Hindi siya, technically second placer pa rin siya eh. Di ba kasi nakatanggap ng pinakamaraming boto eh. Oo, yun nga. Di ba? Kaya ngayon magiging tagisan ng, ng batas ha. Kung dito nagkamali nga ang COMELEC, o parang, sa tingin ko ha, ewan ko lang. Oo. Kayo, mga babae, sa tingin mo. Matindi talaga. Inabol ba yung June 30? Matindi Kasi di ba, talaga, binibilang natin yung motion for reconsideration kung ilang araw di ba? Oo. Sabi natin, parang dapat hindi siya nag-file kaagad ng motion. Hindi ba? Parang hindi kaagad nakapag-decision. So yun pala ang latest. Kasi umaga naglabas ng balita eh. Nako. Ano kayang petsa nito? Ha? Talaga naman. Pero sa daw pala ngayon, sa Kamara at saka sa Senado, pwede na magsumite ng kanilang mga bills. Unahan niya sa 001, Nelson eh. Ganun ba? Bakit? Diba, usually yan. Parang alam mo naman, ako ang kauna-unahang naghain ng panukalang batas para sa 20th Congress. Parang for the record na. Yes, for the record, ako ang may 001. Yun ang mangyayari. Kaya na nagpe-presscon yung mga senador, kanya-kanyang presscon sila. At meron na rin silang kanilang isinumiting mga panukalang batas na bubungad
sa 20th Congress. Pero isa rin sa mga natatanong sa kanila, ano ang mangyayari sa pagbabalik ng sesyon sa usapin ng impeachment. Oho. Kasi isang buwan katahimikan, Nelson. Yun ang binabanggit natin kasi June 30, ngayong tanghali, nagsimula na po ang termino ng 20th Congress. Ang problema, recess pa, Nelson. Naka-recess pa po ang Kongreso ngayon. Ang kanila pong balik, formality, ay sa July 28 ng umaga. Yes. At sa hapon naman, ay magkakaroon po ng joint hearing para po sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron hong mga nakapanayam sa usapin ukol dito, Nason. Ba? Ukol po sa impeachment. At alam